guys! Welcome to my vlog! At anyway, magluluto naman po tayo ngayon ng adobo atay ng baboy. Anyway, pinainit ko muna ang kawali and then inilagay ang mantika at pinainit, and after nun, nilagay ko na po ang garlic. After garlic, pinabrown ko muna siya and nilagay ko na ang sibuyas. Nilagay ko na rin po ang nor cubes at naglagay na rin po ako ng oyster sauce. Ayan. So guys, yan. Tutunawin ko muna yan. Yung nor cubes kasama ng oyster. And then guys, ilalagay na natin ang minarinate kong atay ng baboy. Nilagyan ko na po yan ng toyo, garlic powder, at saka nilagyan ko na rin yan ng daon ng laurel. Ayan. Saka paminta, nilagyan ko na rin po yung minarinate ko. And then, hinalo-halo ko muna yan. Pagkahalo-halo, saka ko yung tatakluban muna para siya maluto. Kasi kailangan, guys, pag tayo nagluluto, need din natin tatakluban ang ating mga niluluto para siya, syempre, maluto. Magmo-moist yung ano niya, yung pinaka sariling tubig ng kanyang niluluto. Kaya yan, tinatakluban ko pag ako nagluluto ng kahit ano niluluto ko. Puro niluluto, no guys. Ayan, after nun, open ko na yun para halu-haluin. Ayan. Anyway, kaya nga pala po ako nagluluto niyan kasi si mother ko ay naliliyo siya. Kaya kailangan ayan, nilagyan ko siya ng tubig. Yung tubig na yan ay doon ko nilagay doon sa pinaglagyanan ko ng minarinate ko na atay ng baboy. Doon kasi sayang yung pinaglagyan. Siyempre meron naiwan pa yung doon, yung pang minarinate ko. Anyway, kaya nga po pala ako na luto niyang atay ng baboy kasi si mother nahihilo, need niyang kumain ng atay ng pork, baboy, or whatever, o ano man ang tawag dyan sa inyo. Actually, nag-ihaw din kami nun inihaw na pork ng baboy, pork ng baboy, atay ng baboy. Guys, ano ba naman yan? Nagkakamali pa ako. Ilang ulit na nga ako Ayan na guys. Kumukulo-kulo na po siya. Hindi ko yan sosobrahan ng luto kasi ayaw nga ni mother ng lutong-luto kasi pag lutong-luto siya, sobrang tigas na. Na-try ko na din yun. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng isang kutsarang sugar. Ayaw niya ni nanay ng lutong-luto kasi matigas. Tapos siya, yung sobrang itim niya. Kaya sabi niya sa akin, huwag ko daw i-overcook dahil matigas nga daw. Ayan, panintikim ko dyan Kaya minsan pag ako nagluluto, hindi ka na makakakain. Kasi titikim, tapos yung tikim mo, lalagyan mo pa ng kanin. Hindi ka pa masiyahan sa lasa. Isasabaw mo para malasahan mo. Ganun. Tikim-tikim. Kaya minsan, pag yung kainan na talaga ng tanghalian, hindi ka na makakain kundi gabi na. Yung niluluto kong yan pang lunch ni mother. Ayan. Nilagyan ko na rin yan ng suka.
Kasi pag hindi mo yan nilagyan ng suka, anong oras ko yan niluto? Alas 11 o alas 10. Pag inabot siya ng kinabukasan, baka mapanis. Kaya every time na magluluto kayo ng adobo, syempre, di ba, nilalagyan nyo yan ng suka. Pero hindi ganun karami ako maglagay ng suka. Kasi hindi rin ako sanay sa sobrang maasim na adobo. Ayan, nilagyan ko rin siya ng isang kutsaritang asin kasi matabang pagkakalasa ko dyan. Yung asukal, kaya rin ako naglalagay para medyo manamis-namis. Maalat-alat, pero hindi naman sobrang alat. Ayan. Pag yan nilalagyan mo ng unang ng suka, huwag tatakluban para hindi raw mahilaw ang suka. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Anyway guys, shout out po pala kay Dora Whitey Channel na nagsali sa akin sa kanyang community, sa kanyang GC. Thank you po. Kahit ako'y nasa Pinas, kayong lahat ay nasa ibang bansa, thank you pa rin po sa mga nagsali sa akin. And shout out sa mga ka-GC ko, hindi ko na kayo isa-isahin. Thank you po sa inyo. Basta ano lang tayo, stay put lang, at good luck sa ating lahat, sa inyo, at ma-monetize na rin kayo. And maraming salamat. At guys, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe my channel and bell all. Bye bye, Mama Chup Chup.